Amen. Good evening po sa napakaraming attending ngayon. Una na siguro sila sa sementeryo. Biro lang. Anyway, magandang gabi at napakaganda rin ng ating topic ngayong gabing ito. Kaya sa mga nanonood sa online, magandang gabi rin. Sana may matutunan tayo. So, ako'y magsisimula na para matapos natin ng maaga. Last 4 weeks, we talk about the CEO Inside Me series. So, this is our week 5 ng series natin. Yung first week is, i-review ko lang ulit, identity before income. So, from survival to significance. Okay? Yung second week ay your gift is capital. Sorry, yung identity before income, kailangan malaman mo muna yung katayuan mo sa Diyos bago yung kita ang isipin mo. Kailangan isipin mo muna, sino ka ba talaga? Kasi napakadali na yung kumita kung maintindihan mo kung sino ka. Second week, pinag-usapan natin, your gift is your capital. Your gift is capital. Capital, it means, ang tunay mong puhunan ay yung mga binigay sa yung gift ng Diyos. Okay? Number 3, or week 3, from source of income to CEO. From earning to building. Building something like, hindi lang kita, no? Kundi sistema, negosyo, o oportunidad para sa iba. Yung iyong binibuild bilang isang CEO. Hindi ka lang nakafocus sa income. And week 4, last week, pinag-usapan natin yung system, scale, and strategy. From activity to architecture. So, mula sa basta paggawa patungo sa mas maayos na disenyo. Yung inayos mo yung struktura o sistema ng negosyo mo. No, hindi lang bara-bara. Para mas tumagal, mas lumago, yung talagang pang legacy yung negosyong itinayo mo. So ngayong gabi, pag-usapan natin yung topic ng week number 5. Ito additional topic na lang, success that serves. So, ito medyo connected to sa next month nating topic kasi next month ay about leadership. No? Paano tayo magiging tunay na leader at anong mga klaseng mga dapat nating tandaang mga prinsipyo bilang mga leaders. Okay, magsasabi rin ako doon ng mga principle na pwede nyo magamit sa pagtatanggal ng tao, paano mag-hire, masama ba yun? Di ba? So, ano ba yung dapat mong gawin? Kasi, kailangan malaman mo yun eh. Parang, mga sistema kung paano ginagawa yun. At dapat, biblical din yung iyong prinsipyo. No? Hindi basta-basta nagtatanggal. Kaya, next week, napakaganda ng ating pag-uusapan. Next month, napakaganda ng pag-uusapan natin. Ito, parang introduction nun. Okay? Sabi dito, success that serve. The goal is not to become rich. It's to become a blessing. Lapit ako ng konti. Yan. So, hindi ang goal ay yumaman, kundi maging blessing ka. Okay? Ang tunay na tagumpay ay nasusukat hindi sa dami ng ari-arian mo, kundi sa dami ng buhay na natutulungan mo, napapalago o napapalapit mo sa Diyos. When God prosper you, it is so you can prosper others. Pag pinagpala ka ng Diyos, ang ibig sabihin lang nun, inuutosan kanyang pagpalain mo din ng iba. Okay? So, the kingdom CEOs lead with love, manage wealth with purpose, and build legacies that glorify yourself. No. God. Okay? Hindi para sa sarili mo yung legacy. Okay? Yan yung malaking mali ko sa aking mindset dati na pag nag-build ako ng legacy, kailangan matandaan ng tao yung pangalan ko. Pero it's a byproduct kung para sa Diyos talaga yung ginagawa mo. Matatandaan ka. No choice ka. Given yun. No? Oh.
Opo, opo. Inevitable yun. So, not all success is significant. The world defines success by net worth, sa kita o sa dami ng pera, sa dami ng iyong kayamanan. God defines it by impact and stewardship. Real CEOs are not just captains of profit. They are stewards of purpose. Hindi lang pera ang iniisip ng tunay na CEO ng kingdom ng Diyos. Misyon, pananagutan, at layunin ang inuuna. Okay? So, wealth without purpose leads to arrogance. Purpose with structure leads to frustration. Pagkadismaya ang mangyayari sa'yo kung yung layunin mo ay walang sistema, sabi dyan. Diba? Walang structure yung purpose mo. At pagmamataas yung mangyayari lang sa'yo kung yung wealth na meron ka ay walang layunin. Okay? So, kailangan yung kayamanan mo may layunin at yung layunin mo dapat, ano daw? May sistema. Lalagyan mo ng sistema. Yun yung pinag-usapan natin ng mga nakaraan. Kasi minsan maganda yung sistema, yung layunin natin eh. 'Di ba? Yung pagyaman natin, may purpose man tayo pero hindi natin ini-structurize. Hindi natin nilalagyan ng sistema. Kaya last week yun yung pinag-usapan natin. Napakahalaga nun. Kasi ma-prostrate ka lang. Madidismaya ka lang sa lahat ng ginagawa mo. Ma-exhaust ka lang. Kasi akala mo ginagawa mo naman lahat. Pero nakalimutan mo, God is the God of order. So kung hindi mo gagawing in order lahat ng bagay sa buhay mo, medyo mahirapan ka natanggapin na hindi ka rin naman pala magsasucceed sa dulo. Anyway, okay? So, pero ang kagustuhan pa rin ng Diyos ang mananatili. Now, kingdom CEOs unite both prosperity and ano yan? Purpose. Pinagsasama niya yan, yung kayamanan, kasaganahan, tsaka yung layunin para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sabi dito sa Matthew 16:26, what good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? So halimbawa, bigyan kita ng $10 billion mark. Okay ba sa iyo? Okay sa iyo, tatanggapin mo? Tatanggapin mo? O, wala naman siguro hindi tatanggap nun. O sige, baguhin natin ng konti yung usapan. Gawin nating $1 trillion. Ha? Sagot ka. Mamaya, totoo to. Yes. Ngayon, may kapalit lang. Okay lang may kapalit? Hanggang bukas na lang yung buhay mo. Tatanggapin mo pa yung $1 trillion? Ayan yung tanong dyan. Or what can anyone give in exchange for their soul? Mas maganda na mabuhay ka ng matagal kaysa meron kang $1 trillion sa bank account mo. Hindi mo rin naman mapapakinabangan eh. Ano pa yung kayamanan o magigain mo sa mundong to kung yung soul mo naman ay, naintindihan niyo ba ako? Mapapahamak. Kaya napakaganda tayong mga businessman, tayong mga business-minded ay naka-align sa plano ng Diyos kasi para at least, please, may purpose kung bakit tayo nagkaroon ng kayamanan. At hindi masasayang lahat. Naintindihan mo ba yan, Sir Ernie? So, napakagandang tanong yun, no? Huwag kang mag-alala, wala akong $1 trillion. Kaya, so sabi din sa Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant which He swore to your ancestors as it is today. Okay? So siya yung nagbibigay sa iyo ng power and ability. Sinabi rin dito sa Genesis 12:2, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing.
ikaw daw ay pagpapalain. Tapos, para daw saan? You will be what? A blessing also. Ikaw ay pagpapalain para maging blessing ka sa iba. Napakaganda. Pag ito naunawaan mo, no? Hindi ka na magiging selfish. Hindi ka na mangyayurak ng ibang tao. Habang umaangat ka, mayroong humbleness, may humility. So, yan yung mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Key thought. Success becomes kingdom success when it serves others and advance God's agenda. So, yung success, pag hindi ito nagsiserve sa iba, isa lang ibig sabihin, mag-isa mo lang na success yan at pansamantala lang. Pero kung ikaw daw ay nagsiserve, yung success daw na to ay success din ng langit. Natutuwa ang Diyos. Okay? Point number 1, true success is stewardship, not ownership. So let's remove the word ownership in your mind because nothing is yours. Basahin natin yan. No? The earth is the Lord's and everything in it, and the world and all who live in it. Okay. So pag binasa mo yan, meron bang sa'yo? O sa Diyos lahat? Kaya alisin na natin yung sa isipan natin yung ownership. No? Pag tinanong ka ng barangay, kaninong kotse to? Kay Lord. Wag na masyadong exaggerated yung pag-apply mo nito. Pero ang point ko lang, pag tinatanong ka maayos, sagutin mo maayos. Wag naman masyado ka namang maka-Diyos. Tinatanong lang naman kanino to eh. Di ba? Hindi. Ang pinopoint ko lang, sa mind mo, dapat walang sayo. Yung kotse, pinagamit sa'yo ng Diyos. Yung pera mo ay pinagkatiwala ng Diyos yan. Pera yan ng Diyos, hindi mo yan pera. O kaya kailangan i-acknowledge mo siya na siya yung owner. At ikaw ay nagtatrabaho lang sa kanya. Para mas galingan mo. Sabi dito sa Luke 16:10-12, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So, dapat magaling kang steward ng Diyos kasi mas pagkakatiwalaan ka pa niya. You don't own success. Sorry. Next ko na. You don't own success. You steward it. Hindi yan sa'yo. Hindi mo pag-aari yung tagumpay. Ipinagkatiwala lang yan sa'yo ng Diyos para pangalagaan at gamitin ng tama. So pag nandun ka na sa rurok ng katagumpayan na sa tingin mo, yun na yung peak ng katagumpayan mo, dapat hindi ka huminto doon. Doon magsisimula yung mas matinding paglilingkod mo sa Diyos. Hindi ko alam kung nagigets nyo ako, bahala kayo. Pero sana nagigets nyo. Diba? Okay? God promotes those who manage faithfully what belongs to Him. Kung ano daw yung belong sa Diyos, kung sino daw yung faithful, prino-promote niya pa. Kaya, kung maintindihan mo lang na sa Diyos lahat, at pag-iigihan mo yung pagtatrabaho mo para sa pag-aari ng Diyos, mas ipropromote ka pa niya. Ibig sabihin yung success ay tunay, hindi peke. Okay, may peke kasing success eh. Kapahamakan yung dulo nun, sabi ng Biblia. Kung hindi nasa layunin ng Diyos o nasa will ng Diyos, yung iyong pagsa-succeed, most likely, may kapahamakan sa dulo. Okay? Wealth without consciousness of stewardship becomes idolatry. Kaya gusto kong maunawaan ninyo na yung kayamanan na meron kayo, hindi yan sa inyo. Dapat conscious kayo, intentionally, na iisipin nyo palagi na hindi yun sa inyo. Kasi pag hindi mo talaga tinandaan to, conscious ka dapat. Di ba? Kailangan habang nagninegosyo ka, wait lang, tama ba decision ko? Sa Diyos tong perang to. Ganong klaseng pag-iisip. Conscious ka dapat. Na ikaw ay steward lang, hindi ka owner kung ano yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. O pag nagkatrabaho yung mga estudyante o yung nagkaroon kayo ng negosyo, maliit man yan o malaki,
Huwag niyong isipin sa inyo. Pag malaki kay Lord na yan, pag maliit sa akin muna. Hindi. Kahit maliit kay Lord. Kahit 5 duling kay Lord. Kahit yung ginagamit mong cellphone, yung damit mo, kay Lord yan, pinapagamit lang sa'yo. Kaya ang gagawin mo, iingatan mo. Di ba? Hindi mo basta lang. Pag nauunawaan nyo to, papahalagahan nyo lahat ng bagay. Lalong-lalo na yung kayamanan. Kasi magagamit yan sa paghahari ng Diyos. Okay? So, nakwento ko na sa inyo si Truett Cathy ng Chick-fil-A, yung may-ari ng Chick-fil-A, no? Siya ay naggawa ng negosyo itong Chick-fil-A para i-apply yung yung servant leadership. Gusto niya na mag-serve sa tao, na kahit na siya mismo may-ari ng kumpanya ay nagse-serve, no? So, profit serves mission or serve mission, not just shareholder. Sino pa? Sa Bible, if you know Ruth, sino sa inyo nakabasa na ng book ng Ruth? No, kung nabasa niyo yung book ng Ruth, meron siya naging asawa. Sino naging asawa niya? Si Boaz. Pastor, Boaz ba yun? Boaz. Yan ang pangasawa ni Ruth. Si Boaz ay isang negosyante, generous, at ang ginawa niya, prinoteksyonan niya si Ruth, no? At ang iba pang tao, matuwid siya, kaya dapat ganun din yung mindset natin, no? Dapat tayo ay nagsiserve. True kingdom CEOs see profit as seed for purpose. Ang ibig sabihin nito? Dapat tayo daw ng mga kingdom CEO, nakikita dapat natin o tinitingnan dapat natin na yung kita, yung profit ay binhi para sa layunin. Ibig sabihin, yung palang yung umpisa. Para bang nagtatanim ka na. Ito na, pwede mo na tong itanim. Kumita ka, hindi ito yung purpose mo, kundi kaya mo gustong kumita kasi itong kinita mo ay buto ng pagtatanim. Medyo mahirap ba intindihin? Nagagets niyo ba? Nagets mo ba, Mark? Ang goal, kaya ka kumikita or nagnenegosyo para kumita pero hindi matatapos doon, kaya ka kikita kasi itong kita mo ay magsisilbing seed sa pagtatanim. Anong klaseng pagtatanim? Hindi para sa sarili mong luho o pang sarili mong kapakanan. Kundi para saan? Sa misyon? Hindi para sa sariling ambisyon. Para sa misyon. Medyo malalim, no? Pag kumita ka daw, hindi yun yung end product or yung ending nung ginagawa mong pagninegosyo. Gusto ko maunawaan nyo to. Kaya pinapatagal ko yung pag-explain eh. Kasi pag yung kita lang yung ending nun, tapos na, pang sarili mo lang yun. Pero kaya mo gustong kumita ng pera kasi yun yung gagamitin mo. Tool pa lang yun. Naghahanap ka pa lang ng tool. Hindi yung negosyo yung tool, kundi nagnegosyo ka para makakuha ng tool. Naintindihan? At ito yung magiging starting point mo sa pagtulong. Pag may kita ka, tsaka ka magsuserve. Wow. Hindi ko naman sinasabing habang ginagawa mo yung negosyo ay hindi ka nagsiserve. Siyempre, habang ginagawa mo yung pagnenegosyo, ay nagsiserve ka na sa tao. Tapos yung kita ay hindi yung end point. Ito yung pinakamagandang tool to serve more. Sa mga nanonood, pag ito na intindihan nyo, mag-iiba talaga yung takbo ng buhay nyo. Application. Ask, if God increase me tenfold tomorrow, o doble, 10 doble yung meron ka bukas, would I manage it or waste it? Anong gagawin mo?
Point number 2. Success must be driven by purpose. Okay? Proverbs 19:21. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Marami tayong plano, pero yung purpose ng Diyos pa rin yung mananatili. Okay? For we are God, sabi niyan sa Ephesians 2:10, we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ibig sabihin, may purpose talaga yung Diyos kung bakit ka nabubuhay. That's why, the point number 2 is, success must be driven by purpose. Kung ano yung katagumpayan na meron ka, dapat yun yung katagumpayan ng purpose ng Diyos. Kaya dapat alam mo yung purpose kung bakit ka nabubuhay. Purpose is not what you do, it's why you do it. That's why sa mga guru ng business, lagi yan sinasabi, paano ba ako yayaman? Paano ako magninegosyo? Bro, sasabihin sa'yo, hindi tanong ay paano. Dapat ang tanungin mo sa sarili mo, bakit? Why? Di ba? Sa networking, yan eh. Mga naririnig ko pag nagtotok yung mga networker, kahit yung mga sikat na mga guru ng business, ang tinatanong, hindi paano kakikita, kundi bakit gusto mong kumita? Bakit gusto mong magnegosyo? Why is the most important. So, the greatest businesses were not built to make money, but what? To solve meaningful problems. Wow. Naintindihan nyo? Ipapaliwanag ko pa. Subukan nyo na lang isipin. No? Si Elon Musk, yung kanyang ex-wife, nung in-interview siya, hindi ko alam kung interview yung nabasa ko or ano yun. Tanong sa Quora, tas sinagot niya, paano daw ba, what it takes to become a billionaire? Hindi lang pagtsatsaga, hindi lang pagsasakripisyo, hindi lang pagtatrabaho, hindi lang yun. Ano pa? Sabi doon. Sabi niya, it is when you are willing to do anything to solve the problem of the people that no one want to touch it. Ibig sabihin, hindi ko alam yung exact word eh. Ang hirap mag-English eh. Pero gusto ko maintindihan nyo, sabi ng asawa ni Elon Musk, nakita ko na yung problemang sinulusyonan ng asawa ko, ex-husband, kasi nag-break na sila nun. Kalimutan ko yung pangalan ng asawa niya dati. Sinulusyonan niya yung problema na walang gustong sumulusyon. And that's why, sobrang iba yung mga pinakamalalaking negosyo dito sa mundo, no? Talagang merong sinulusyon ng mga problema. Katulad ng Facebook. Sobrang daling mag-communicate. Dati sobrang hirap. 'Di ba? Sulat-sulat pa 'yun. Tapos nasolusyonan, naging phone, tapos ang hirap nun kasi sobrang mahal. Tapos biglang nagkaroon ng cellphone. Tapos ang hirap pa rin kasi kailangan mo maglo-load ka pa rin. Pero dala-dala mo na, hindi ka nasa loob ng bahay. Kahit nasa office ka, pwede ka tumawag. Kahit nasa pasyalan ka, kahit nasa mall ka, pwede ka tumawag sa mahal mo sa buhay pag nasa ibang bansa. Pero nagkaroon ng Facebook, tsaka ibang social networking site. 'Di ba? Kahit na anong oras, basta may load ka, kahit 10 pesos, kaya mo na mag-communicate sa ibang bansa. Sobrang iba, no? So, you need to solve problem, sabi dyan. Solve meaningful problem. Baka kasi hindi meaningful. Baka masama yung problemang gusto mong solusyonan. Yung mga lalaki kasi, ano sila eh, mahilig silang tumingin sa magaganda, kaya naggawa ka ng website na puro magaganda. Tapos, pinapakita nila, hindi. Ibang solusyon yun. Hindi meaningful yun. Nakakapangit pa, di ba?
Anyway, kaya merong meaningful problem, ha? Bahala kayo. So, CEOs with kingdom hearts don't chase success. They assign it to purpose. So, hindi lang basta tagumpay yung gusto nila. Ginagamit nila ito para sa layunin ng Diyos. Ang tagumpay ay instrumento, hindi idolo. Okay? So, ito yung maling tanong. Bakit ka sumusunod at naglilingkod sa Diyos? Bakit ka uma-attend ng business talk? Para matutunan yung prinsipyo na meron sa Biblia. Bakit? Para yumaman. Mali. Kaya ka susunod para yumaman? That's your motive. Hindi. Kasi matagal na kayo uma-attend dito. Baka kaya kayo uma-attend. Kaya kayo nanonood ng live. Kasi baka para yumaman lang. That's a wrong motive. Kaya maling tanungin mo sa sarili mo yun. Dapat ang tanong mo sa sarili mo. Bakit gusto mong yumaman? Yun yung tamang bakit. Kasi baka maling bakit din yung tanungin mo eh. Bakit gusto mong yumaman? Masasagot mo yung tamang motive ng pagninegosyo. Para makabili ako ng pangsarili kong luho. So, alam mo na yung maling sagot. Hindi yung sagot mo. Para saan? Para mas madami pa akong magawa sa paghahari ng Diyos. Mas madami pa akong matulungan. Mas madami pa akong pagkakataon at opportunity na makakatulong ako sa iba. At mas makapaglilingkod ako sa Diyos pag marami na akong pera. Dapat ganun. Tama ba? So, baguhin mo na yung tanong mo sa sarili mo. Bakit ka uma-attend ng business talk? Para yumaman. Hindi doon yung tapos ng question. Tanungin mo ulit yung sarili mo. Bakit gusto mong yumaman? So, si Pat Gelsinger, yung CEO ng Intel, nagpipray siya publicly. Whenever they start sessions ng board meetings and all the meetings that they have, they start praying. Nakaka-guilty to, di ba? Tayo, Kristiyano. He publicly used principles of the Bible, from the Bible, kahit sa mga talk niya. Whenever he talks to his employees bilang CEO ng Intel. Di ba? When you align your business purpose with God's mission, your influence becomes worship. Magiging pagsamba yung katagumpayan na meron ka. Pag naunawaan mo na yung business purpose mo dapat ma-align sa mission. So I'll tell you the mission. Sabi ni Jesus Christ before siya ay nag-ascend sa langit, sabi niya, now the authority is on heaven and earth is mine. Sa kanya na daw. Nasa kanya na daw yung authority. Tapos meron siyang mission. Ang tawag ng mga theologian dito ay Great Commission. Great Commission. Kinommission niya tayo, anong sabi niya? Go ye and make disciples of all nations. So kung yung negosyo mo hindi a-align doon, yung influence na meron ka, maaaring mali. O baka idol ka na ng mga tao o kaya naman idol mo na yung sarili mo. Yung success na meron ka, hindi na para makapagbigay ng kapurihan sa Diyos, kundi makapagbigay ng kapurihan para sa sarili mo. Glory to self na. Hindi na glory to God. So, kailangan natin maunawaan na yung purpose dapat ng business natin ay makatulong dun sa mission ng Diyos. Advancing the kingdom of God. Making disciples of all nations. Dapat malaman ng lahat ng tao yung salita ng Diyos. Yung salita niya tungkol sa paghahari niya.
Naintindihan? Pag hindi ma-align doon, bahala ka dyan. Baka hanggang doon ka lang sa tanong na bakit gusto mong sundin si Lord kasi gusto mong yumaman. Hanggang doon na lang, tapos nag-end na. Okay? Point number 3. Wealth is a tool. Ito yung sinasabi ko kanina, for transformation. Yung kayamanan daw ay tool para sa pagbabago. Sabi dito. Sinabihan ni Paul si Timothy. Sabi niya, Timothy, command those who are rich in this present world. Nasa present world ba kayo? Oh, kung mayaman kayo at nasa present world kayo, not to be arrogant, nor to put their hope in wealth. Wag daw sa pera, yung kanilang pag-asa, which is so uncertain, walang kasiguraduhan, but to put their hope in God. Kay Lord lang, kay God lang, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to what? Share. Kaya ang tanong, masama bang yumaman? Hindi. Ano masama? Yung mayaman ka pero madamot ka. Yung mayaman ka pero sa kayamanan nakasalalay yung pag-asa mo. Para bang siya na yung Diyos mo. Yun yung masama. Ano pa? Yung pagmamahal sa kayamanan. Sa pera. Yun ang masama. Pero yung pagyaman, hindi yung pinagbabawal sa Bible. Kaya kung gusto mong yumaman ng pangsarili, mali. Pero kung gusto mong yumaman to help, to serve, to glorify God, walang masama. Kaya dapat ma-identify mo, what's the reason? Bakit gusto mong yumaman? Bro. Bakit? Kasi kung para lang mabayaran yung utang mo, hindi pa rin tama. Para lang makaalpas ka dun sa paghihirap na meron ka. The motive. What's the motive? Para makapaghiganti ka dun sa mga nang-api sa'yo. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Proverbs 11:25, wealth is a tool for transformation. Tandaan nyo yan, ha? Sabi dito, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Kung sino daw yung nagpapasigla, nagbibigay ng blessing sa iba, ay mas lalong ibe-bless at pasisiglahin, pagpapalain. 2 Corinthians 9:11, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. Sa lahat daw ng aspeto, ikaw ay i-bless, i-enrich, that you can be generous sa lahat ng pagkakataon. Hindi sa panahong trip mo lang. Sa lahat. In every way. In every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Pag ikaw daw ay tumulong sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng kaparaanan na kaya mong gawin, mapapapurihan ang pangalan ng Diyos dahil sa ginawa mo. Lalo na sinasabi mo, Christian ako. Di purihin ng Diyos ng mga Kristiyano dahil meron ka mabuting puso. Money is not evil. Again, mismanagement is. Hindi perang masama, ang maling paggamit at pagmamahal sa pera. Yun yung masama. Wealth is a weapon in the right hands. A way to heal, build, and empower.
When God prosper you, it's so you can prosper people. Kaya ka pinagpapala kasi para pagpalain mo rin yung iba. So, bago ako pumunta dyan, si Joseph, ginamit niya yung kayamanan ng Egypt. Tsaka yung position na binigay sa kanya ng Pharaoh to feed nations. Naintindihan nyo? Ginamit niya yung katayuan niya na binigay sa kanya ng Diyos, na ginamit yung Pharaoh para malagay siya doon. Ginamit niya yun to help other nations. Madaming nasyon yung napakain niya bukod sa Egypt at Israel. Si David, ano ginawa niya? Binigay niya yung kanyang napakaraming pera to build the temple. The earthly church, pag binasa nyo sa Acts 4:34-35, ibinigay nila yung kanilang ari-arian to support others na nangangailangan. Hanggang sa wala nang nangangailangan, lahat sila meron na. Isipin mo yun, pag inisip mo yun, ibig sabihin lahat sila talaga nag-share dun sa mga wala. Mahirap gawin yun, pastor. Pero gusto kong makuha niyo yung idea. Kilala niyo ba si David Green ng Hobby Lobby? Si Hobby Lobby ay negosyo na may mga home decors. Pero sa Amerika kasi ito eh. Na anong ginawa niya? Ginamit niya yung kita ng kumpanya upang suportahan yung mga gawain sa ministry sa buong mundo. Isang malaking kumpanya rin to. So yung kinikita niya doon, ibinibigay niya sa ministry. Hindi lang 10% tithes yung binibigay niya, kundi yung pera talaga ng kumpanyang kinikita nila to support the ministry. Wow. Ibig sabihin, hindi pala siya mahirap gawin ngayon. Hindi, wala lang kami, boss, wala lang kaming capacity ngayon. Hindi, kahit wala kang capacity, dapat ganun yung goal mo. Dapat yun yung na-visualize mo sa sarili mo. Kung talagang gusto mo magnegosyo, dapat ganung klaseng mindset yung meron ka. Kasi dadalhin ka nun sa tama. Gusto ko pa sana ng example yung ibang mga businessman. Si Yvonne Chouinard, Patagonia. Ni-research ko lang kasi yung mga to eh. Yung Patagonia na brand ay clothing. Tsaka yung mga gear sa pagkaka-climb. Familiar ka dito, Joseph? Patagonia na company. Patagonia. Basta ano sila, yung clothing line sila at the same time, yung parang meron sila yung sa climbing, sa camping, sa surfing, mga winter sports. Basta patungkol sa sports, yun yung negosyo nila. Alam mo bang ibinigay, yung kumpanya ay, lupit ng ginawa nito eh. Binigay niya sa ministry. As in talagang binigay niya sa church yung sa ministry yung kumpanya. So everything na meron doon sa church na pupunta. Wow. Eh, ang hirap noon. Pero ang ibig sabihin ko lang, hindi lang to sa unang panahon nangyayari. Nangyayari rin ngayon. Akala natin doon sa early church lang nangyari na binigay nila lahat ng ari-arian nila to support the ministry. Pero meron pa rin palang mga taong ganun. Point number 4. Kingdom CEOs lead with character and service. Sabi dito sa Mark 10:42-45. Para meron kayong background, dalawa sa mga disipulo ni Jesus Christ, si John tsaka si James na anak ni Zebedee, lumapit kay Jesus Christ. Ito sa Mark, sila yung lumapit, pero dun sa Matthew, yung kay Matthew na version ng kwentong to, yung mama nila yung lumapit kay Jesus Christ. Sinabi ng mama niya na, pwede mo bang ilagay ito si John sa kanan mo pag nasa kingdom ka na, tapos ito si James sa kaliwa mo naman, para sila yung kanat kaliwa mong mga alalay. Tapos, nirebuke sila ni Jesus. Sabi niya, hindi niyo alam yung sinasabi niyo. Tapos, ipinaliwanag niya, ano nga ba yung
greatness na gusto nila. Kasi, syempre, Diyos siya, gusto nila sa kaliwa at kanan. Ibig sabihin, gusto nila maging great. Pangalawa, kay Jesus. So, ano yung greatness? Sabi ni Jesus Christ, Jesus called them together. Kasi nagkasamaan na sila ng loob. Itong dalawang to, si James at si John, masyadong mapapel, sip-sip. Sumama loob ng ibang mga disipulo. Tinawag ni Jesus Christ lahat. Halika nga kayo, lumapit kayo dito. Ayan, sabi niya. Jesus called them together and said, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. But, sabi niya, not so with you. Hindi dapat kayo ganun. Instead, whoever wants to become great." Ito yung main na verse natin sa November series natin. Whoever wants to become great among you must be your... Kung sino daw yung gustong maging dakila, makapunta sa pinakamataas, dapat siya yung unang-unang nagsiserve. And whoever wants to be first must be slave of all. Sinundan niya pa yan. For even the Son of Man did not come to be served. Hindi bumaba. Si Jesus Christ, sabi diyan, hindi ako bumaba dito para paglingkuran, but to serve. Kundi maglingkod at ibigay yung buhay ko as a ransom for many. Napakaganda. Ikaw, ano yung nasa puso mo? Paglingkuran ka ng iba? Ha? Ikaw yung maging boss ng lahat? Sabi ni Jesus Christ, kung gusto mo maging pinaka nandun sa tuktok, ikaw dapat yung nagsiserve. Iba, no? Ito talaga hindi makamundo. Iba talaga yung tinuturo ng mundo. Gusto mo maging boss, dapat authoritarian ka. Hindi yan sinasabi. Binengbang na nga yun ni Jesus Christ. Kinontra na nga yun ni Jesus Christ eh. Yung mga leaders, ganun. They practice authority. Pero hindi dapat kayo ganun. You want to serve? You want to be great? You need to serve. You want to be the first to be great? You need to be the slave of all. Dapat daw maging alipin ka ng lahat. Ibig sabihin, humility. Naintindihan? Humility. Sabi niya sa Philippians 2:3-7, Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Mas pahalagahan mo daw yung iba kaysa sa sarili mo. That's serving. That's serving. Hindi porket ikaw yung boss, hindi porket ikaw yung pinakamataas sa anong tawag dito? Organizational chart nyo, ikaw na yung dapat sumisinghal. Ikaw na yung dapat sinusunod lang. Hindi. Dapat ikaw yung unang nagpapakita ng pagbibigay ng service, ng pagmamahal sa iba, ng pagbibigay ng empathy, sympathy, and hope, love sa mga tao. Dapat pakita sa'yo na you are a representative of Christ. Kung paano siya namuhay, kung paano siya nagpakumbaba. Now, not looking to your own interest, wag sa sarili mong interest, but each of you to the interest of the others. Tuloy natin. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Anong klaseng mindset daw? Who being in very nature God, siya daw ay kaparehas ng Diyos in nature, did not consider equally with God something to be used to his own advantage. Hindi niya daw yung ginawa para maging advantage niya habang namumuhay siya dito. Anong ginawa niya? Rather, he made himself nothing. He made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Yung Diyos na naggumawa sa iyo. Sa pagkakaintindi ko sa pag-aaral ko ng Bible, si Christ yung dahilan. By Him, through Him, and for Him, everything
has been made. So, sa pamamagitan ni Kristo, ikaw ay nalikha lahat ng creation. Tapos yung Creator, He humbled Himself hanggang sa ganitong level na yung ginawa niya ay yun yung ginawa niya sa sarili niya, nagpakumbaba siya hanggang dun sa pagiging tao. To serve. Ano yun? He died for your sin as a ransom. Iba, di ba? Dapat ganun kang klaseng mag-isip bilang isang negosyante. Pag ito na unawaan mo yung sinasabi ko, you are going to solve problem of the people. Why? Because you want to serve. Hindi yung, ba't ka nagtayo ng restaurant? Kasi malaki yung kita nito eh. More than 50% yung tubo ng pagkain. Hindi, bakit ito yung negosyo tinayo mo? Kasi, alam mo ba, tubong lugaw to. Ganun ka mag-isip? Chinese yan? Hindi, joke lang. Ang point ko lang, maling pag-iisip yun. Bakit ito yung negosyong itinayo mo? Dapat ang sagot, kasi mas marami akong matutulungan sa pamamagitan nito. Kasi kung kita lang, madami. Tanungin nyo lang ako, madami ako alam. Hindi ko tuturo sa inyo. Akin lang yon. Di ba? Biro lang. Pero ang point is, hindi dapat ganun yung mindset. Ano yun eh? Source of income mindset yun. Hindi CEO, kingdom CEO mindset. Ang kingdom CEO mindset, why you establish this business? Because you want to help people. You want to serve people. You want to become a servant yourself. You offer your gift na binigay sa'yo ng Diyos sa mga tao para makatulong sa kanila. Kaya mo tinayo yung negosyong to kasi ito yung kaya mong gawin para makatulong sa iba. At makakapag-solve to na napakadaming problema. So what's that gift? Yun yung mga pinag-aralan natin. Di ba? Naiintindihan nyo ba to? So, hindi ko na basahin yung iba. Itong sa Daniel, okay na yan. The higher you go, the more humility you need. Kung mas tumataas yung posisyon o tagumpay mo sa buhay, mas kailangan ng mas malalim na pagpapakumbaba upang manatiling tama ang puso at layunin. Leadership without integrity collapses. So kailangan, pag namumuno ka, dapat may integridad. Pag wala, tiyak na babagsak kung ano man yung tinatayo. Dapat yung pundasyon ay ng tunay na liderato ay integrity. That's why you need to have this mindset. Kailangan may goal mo na magkaroon ka ng integridad. Kung wala ngayon, kailan pa hindi siya? I-practice mo na. That's why you need your heart, your motive must align dun sa sinasabi ng mga principles sa Bible para hindi mo lulukohin yung tao. Nagbenta ka ng cellphone, no? In-import mo lang, gumawa ang sarili mong brand kasi yung cellphone madaling bilhin eh, tapos mura mo manabili, kaya mabebenta mo ng mura, yun pala, sirain. Kaya mo lang itinayo yung kumpanyang yun kasi kikita ka ng malaki, binili mo lang 50 pesos sa China eh. Oh. Tapos, sabi mo, 500 pesos to 50% off. Tubo ka pa rin naman. 250 mo ibibenta. May 200 ka? O less expensive, sabihin natin, may kita kang 100 pesos. Pero mga 3 araw lang sira na yung cellphone. Hindi magiging matagumpay yung kumpanya. Kasi ang goal mo lang kumita. Mang-abuso. Mang-scam. Hindi naman ako nagtayo ng scam eh. Scam kasi alam mo naman sa sarili mong sirain yung cellphone na yan. Ba't mo binenta? So you need to know your motive. You need to serve. Kaya mo binigay yung cellphone kasi alam mo maganda yung cellphone pero mura mo nabili kaya makakapagbigay ka ng murang cellphone sa mga hindi makakabili ng cellphone para makatawag sila sa pamilya nila para magamit nila sa napakaraming bagay. Dapat ganun. Yung isip mo,
Ang pangit naman ng cellphone na to, hahanap ako ng ibang mas maganda na mas mura para mabibili ng iba. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Kasi pag mali yung motibo mo, pagkita lang ng pera, talagang mapapahamak ka pa. Hindi ko alam. Baka makachamba ka, makalusot ka sa problemang pupuntahan mo. Pero malamang sa malamang, may dulo. Hindi yan magiging katulad ng iPhone. Malabo. Malabo. So, hindi ko na ikwento yung iba. Napakadami kong gustong ikwento dito. Pero time na ako, 10:01 na. Point number 5, legacy is the true measure of success. Dapat magkaroon daw ng legacy. Okay, paliwanag ko yung legacy na tinutukoy ko. Naririnig ba ako? Okay. So, Proverbs 13, sumobra ba ako? Legacy is the true measure of success. Proverbs 13:22, a good person leaves an inheritance for their children's children, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. So, hindi yan mapapamana kung ikaw ay hindi sumusunod sa principle ng Bible. Now, dapat daw may iniiwan kang inheritance. Okay, bukod sa kayamanan, ano pa yung inheritance na iiwan mo? Mamaya, papaliwanag ko. John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Sabi dun sa verse na binasa natin kanina, inulit ko lang to. Ay, inulit ko ba to? Ay, hindi. Bago na to. Proverbs 112:5-6. Sabi dyan, God will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice. Surely the righteous will never be shaken. They will be what? Legacy. They will have legacy. Yun yung legacy, di ba? Remembered forever. It's legacy. Success that dies with you, kasama mo sa libingan, yung success mo, was never success. It was indulgence. Ano yung indulgence? Kalayawan. Parang pag, anong tawag yun? Para bang yung luho mo lang yung sinolusyonan mo. Selfish. Sariling kapakanan. Build system, leaders, and culture that continue your values after you're gone. Kahit wala ka na, yung prinsipyo, yung values na iniwan mo, eh, mananatili. Ito. Basahin natin maigi ito. Legacy is what? Is not what you leave for people, it's what you leave in them. Hindi daw, yung legacy ay hindi kung ano yung iniwan mo para sa mga tao. Akala ko kasi yan yung legacy. 'Di ba? Iniwan ko yung kumpanya ko, 'di ba? Tapos, ang tunay na legacy ay it's what you live in them. Nakaukit yan sa puso nila. That's why you need to be a leader with integrity. Yung salita mo dapat na lalapit o naaayon sa prinsipyo ng Biblia. Kasi pag yan yung iniwan mo, hindi ka na makakalimutan ng mga tao kahit patay ka na. Hindi yun yung goal, yung hindi ka makalimutan. Byproduct na lang yun. Bonus. Yun yung sinasabi ng Biblia. Kahit na hindi mo yun i-goal, mangyayari yun. Kung tama yung nasa puso mo. Hindi kung ano yung iiwan mo para sa kanila, kundi ano yung iiwan mo sa kanila, sa loob nila.
sa puso nila. That's why, ang turo ng Diyos, go ye and make disciples of all nations. Gawin yung mga alagad ko. Ibig sabihin, ituro nyo yung mga salita ko. Jesus left a leadership system. Ayusin mo lang to. Ganito lang rin yung kailangan mong gawin. Anong klaseng leadership system yung iniwan ni Jesus Christ? Discipleship. So, sa kumpanya mo, dapat salita ng Diyos yung namumutawi doon. Yung paghahari ni Kristo, yung dapat na sinasabi mo. Itinuturo mo. Every time you have talks, every time you have business meetings or vision casting or anything sa kumpanya na meron ka, goal setting, dapat salita ng Diyos. Yung paghahari ni Kristo, yung dapat na sinasabi mo. You will have legacy. Align kay Kristo. Hindi ka makakalimutan ng tao. Hindi mo kayang gawin yung ginawa ni Christ kasi buong mundo makikilala siya eh. O maaaring sa mga taong nakarinig lang ng mga sinasabi mo patungkol kay Kristo. Pero maniwala ka sa akin, hindi ka na makakalimutan ng tao. Marami na akong kilalang mga tao na namatay na ang prinsipyo ay nasa Diyos. Hindi pa rin sila kakalimutan hanggang ngayon. Sino yung pinaka-the best example doon? Si Paul. Si Paul, yung nagsulat ng epistles, yung Corinthians, Ephesians, Thessalonians, yung nagsulat kay Timothy, hindi siya makalimutan ng tao hanggang ngayon, nababanggit pa rin yung pangalan niya. Hindi niya na tayo kilala. Pero hindi niya inangat yung sarili niya. Ang inaangat niya si Kristo. At kung yun yung gagawin mo bilang isang negosyante, hindi makakalimutan ng tao yung pangalan mo. Kahit patay ka na, yung negosyo mo patuloy pa rin na lumalaki at yung pangalan mo ay nakatatak pa rin sa kanila, magiging house o home brand na siya. Lagi na makikita yung produkto mo sa lahat ng lugar. Tapos hindi na nila makakalimutan kung sino may-ari. Parang si Steve Jobs. Hindi mo na makakalimutan si Steve Jobs. Dahil sa iPhone. Ito natsambahan niya yung mga principles sa Bible. He solved problems. Namuhay siya ng may kababaang loob. Ang goal niya lang, makatulong sa mga tao. Hanggang sa huli niyang mga salita. Gusto niya makatulong sa iba. Paano maging successful? Paano pa ikaw? Lamang na lamang ka dito. Yun nga nakakalungkot Kung sino pa yung mga tunay na mananampalataya ng Diyos. Hindi sinusunod yung mga prinsipyo sa Bible. Akala natin sa pagninegosyo, hindi kasama si Lord. Si Lord ay nandun lang sa building ng church. Hanggang dun lang dapat nagsuserve. Dapat tayong mga negosyante na mananampalataya kahit sa pagninegosyo, kahit sa pagiging boss natin, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, dapat si Christ yung Lord. So, application. 4 steps to kingdom success. Number 1, shift from ownership to stewardship. Tanggalin na natin yan. Everything you have is a trust from heaven. Pinagkatiwala lang sa'yo. No? So, alisin mo na yung akin to sa isipan mo, kundi ipinagkatiwala lang ito sa akin ng Diyos. Dapat ganun yung mindset mo. Number 2, attach purpose to every profit. Let each project serve a redemptive mission. Palaguin mo ang iba, magpanday ka ng mga, ikabit ang layunin sa bawat kita. Ibig sabihin, dapat connected. Yung kita mo, dapat may purpose. Yung layunin na connected dun sa mission na pinapagawa ng Diyos. Yung mga projects na meron ka, dapat ang goal niyan, makatulong, makapagbago, makapag-transform, at makapagbigay ng karangalan sa Diyos. Dapat ganun. Number 3, empower others. Raise leaders who will multiply your value. Discipleship. Yan yung pagiging leader natin. No? Dapat yung values na meron sa Bible, prinsipyo sa Bible, yan yung ipinapasa natin sa mga iba pang mga leaders sa mga business na meron tayo. No?
For invest in eternity, generosity, discipleship, and culture building last forever. Mamuhunan para sa walang hanggan, ang pagbibigay, paghubog ng tao, at pagtatayo ng kultura sa kahit na anong aspeto ng buhay mo, lalo na sa pagninegosyo. Meron niyang effect na hindi mawawala kahit kailan. Mababaon na yan sa puso nila. Again, legacy is not what you leave for them, it's what you live in them. Remember that. It's not what you live for them, it's what you live in them, inside them. Kaya, mapag-aralan natin yung 5 levels of leadership ni John Maxwell. Topic ko yun sa November, no? Pag-aaralan natin yon. Legacy is not what you live for them, it's what you live in them, no? Kinenag ko lang naman. Pero makikita nyo doon yung pinaka-highest level, yung the pinnacle, the top tier, pinaka-mataas na uri ng leadership, legacy. People will follow you because they want your values and principles. Hindi na sila sumusunod sa iyo kasi mahal ka lang nila o gusto ka lang nila o pinapasweldo mo sila. Sumusunod sila sa iyo kasi gusto nila yung layunin mo sa buhay, yung itinuro mo sa kanila, yung prinsipyo at values na iniwan mo sa kanila. Kaya kahit patay ka na. Kaya pag pinatay kita ngayong gabing to, joke lang. De, pag dumating yung pagkakataon na mamamatay ka, di ba? Bakit di pa ngayon? Hindi. May iwan mo kaya yung legacy sa puso ng mga tao? O pera-pera lang? Di ba? Di ba, bro? Baka pera-pera lang. Kaya ang nagnegosyo dahil pera-pera lang, balang araw pag namatay ka, pagpapasalamat pa ng mga tao mo na namatay ka. Salamat, namatay din siya. At least iba na yung may-ari ng kumpanya. Ganon? Hindi ko alam kung naiintindihan niyo ako. Call to action. Success that glorifies God. Some of you are already successful, but tonight, God is inviting you to go deeper. Mas malalim pa na pagkaintindi ng success. Yung success, hindi lang pera. Success is aligning everything sa mission ng Diyos. Others are still building, and God says, prepare for overflow, but keep your heart humble. Can you clap for the Lord? Let's surrender our achievements, our plans, our wealth, and our dreams back to God. So this is our prayer. Lord, thank you for the blessing, the work of my hand. For blessing the work of my hands, I dedicated my business, my wealth, and my influence to you. Purify my motives and align my purpose with your kingdom. Make my success serve others, and let my life become a testimony of your faithfulness. In Jesus' name, amen. So let's declare this. All together, I am blessed to be a blessing. My success will serve the kingdom, not enslave me. I lead with integrity, give with generosity, and build with purpose. My legacy will speak of faith, excellence, and love. I am a kingdom CEO, rich in purpose, strong in stewardship, and successful for the glory of God. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. We're done. Salamat sa time nyo. And I hope you learn. Wala na akong time para magtanong. Alam ko naman wala kayong tanong. Di ba? May tanong ba? Meron ba? Wala? So kung wala, next month, leadership yung ating series. No? Yung merong mga top tier na mga leadership principles sa world. Magugulat kayo na sa book pala ng Bible. Ang lulupit. Pag ito naunawaan niyo yung pagiging leader na tinuturo sa Bible, hindi niyo na kailangan basahin yung mga ibang mga libro. Kailangan mo na lang ulit-ulitin sa isipan mo yung nakasulat sa Biblia. Mauunawaan niyo paano maging tamang leader. Kingdom leader. Okay? Palakpakan natin ng Diyos.
I hope you learn. Thank you sa inyong time. God bless.